morning church. Pwede ba nating ng ating mga patiran. Pwede natin silang kamayan. Okay, welcome po natin lalo yung mga bagong mukha. 1, 2, 3. National. Sa sandaling ito, hayaan nating dumaloy ang kanyang kabag at biyaya sa ating mga. Just like the song says, mercy is falling like a sweet rain. God's mercy is not just enough, it's overflowing. Sabi po sa Lamentations, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Kanyang kahabagan ay laging sariwa bawat umaga. Napakadakila ng kanyang katapatan. Kaya sa pagkakataong ito, sabay-sabay nating ipahayag, uulan ng pagpapala. Nga po natin, uulan ng pagpapala. Not just physically, but spiritually. Joy, peace, healing, and breakthrough. Lift your hands, open your hearts, and let's rejoice because God is pouring out His mercy and blessings today. Let's sing, mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy it falls like a sweet spring rain. Mercy is
Yan, so good morning church. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Kamusta po ang bawat isa? Parang malulungkot na naman. Isang ngiti naman po diyan. Ating pong batiin ang ating pong mga katabi ng isang napakagandang umaga. At sabihin mo sa kanya, ito na ang breakthrough. Nga po sabihin nyo, ito na ang breakthrough moment. Yung iba talagang para lang silang bubuyog. Wala sinabi. Walang words. Then, so praise God po na tayong lahat muli ay naririto ngayon para patuloy nating papurihan at sambahin ang ating dakilang Diyos sa ating mga last Sunday po, we talk about something na lahat tayo ay familiar. Ano po kaya yung something na lahat tayo ay familiar? Nung last Sunday, ano kaya yun? Lalimutan na agad ang itinuro ni Pastor. Ano po yan? Parang hindi ko masyadong marinig. One word lang po yun. Trials. Hindi po kayo familiar sa trials? Hindi niyo po ba yung nararanasan? Yan. So, sabi nga po, trials are like a fire. Mabigat, sabi po doon, mabigat daw, mahirap, at sakit, painful. Pero natutuhan po natin na hindi po para sirain tayo, hindi para linis, patatagin, at paluguin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Just like gold na dumadaan po sa apoy para luminis, tayo rin po ay pinapalakas ng Lord sa gitna ng apoy ng pagsubok. At habang iniisip ko, naalala ko po ang isang kwento. Yan, si Sir Fred. Dadaig kita ngayon. Yan, so may isa pong batang lalaki po na tinuturuan ng kanyang ama kung paano po magpalipad ng saranggola. Sino po ba dito nakapag-try ng magpalipad ng saranggola? Yan yung mga bata sa katabi natin. Ay, yung mga medyo tumanda na ngayon, naranasan niyo po ba kayo ng bata? Siguro naman po ay lahat na try natin magsaranggola or maghawak lang po. Yan nga po, may isa pong batang lalaki na tinuturuan po ng kanyang ama kung paano po magpalipad ng saranggola. Habang lumilipad po ito, biglang lumakas ang hangin. Ganon. At halos mapunit po yung saranggola. Sabi po ng bata, "Tay, baka masira." Pero sabi ng tatay, "Anak, kailangan ng malakas na hangin para mas tumaas ang..." Ganun din po ang buhay natin. Kala natin, iba na tayo. Pero sa totoo lang, napalakas lang tayo ni Lord para maabot ang mas maganda niyang plano para sa atin. Kaya kahit may bagyo, may dahilan. God is preparing you for something. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, God is preparing you for something. At sabi nga po sa Romans 5, and rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens of salvation. Kaya po ngayong umaga, dalhin natin ang ating mga pinagdadaanan. Alay natin ito sa lugar kung saan may kapahingahan, kalakasan, at bagong po. Let's worship not just because life is good, but because God is good then in. Kaya po ngayong umaga, tayo pong lahat ay magsitayo. Alalahanin natin kung gaano naging word sa atin. At itanong natin sa ating sarili, handa na ba akong magpuso sa atin? Handa na ba ako?
this moment, sabihin natin, go natin, sabay-sabay nating sabihin, Lord, ready na ako. Sige nga po, nang may tinig, sabay-sabay nating sabihin, Lord, ready na ako. Sige nga po, and 1, 2, 3. Lord, ready na ako. Ngayon po, natawagan ko po ang music para tayo. Pangunahan muli sa ating pagtawag. Tapos po tayong samba sa ating dahil tayo po sa inyo. Noon ay walang sigla at walang pag-asa. Isip ay lito at ito'y gulong-gulong. Di alam ko saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan hindi may binibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon ay may sigla at mayroong pag-asa. Dahil sa ako ay binago mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan
sa piling mo. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y iyong sa piling mo. Nangako, Panginoon, nandun yung pag-ibig na naranasan namin mula sa iyo. Salamat, Lord. Kauhaw namin sa iyong mga salita, sa iyong salamat, Lord, at nawa, Panginoon, niyo po itong aming papuri, Panginoon, aming pagsamba sa iyo, God. Maraming salamat, God. In His name we pray. Amen. To God be the glory po. Pwede na po tayo. Alam niyo po kung anong halaman? Buwana din. Ang tawag po dyan ay chameleon. Sa Tagalog po ay unyango. Hindi po unano. Unyango. Unyango po siya, no? Para siyang iguana, pero hindi, mas maliit siya. Actually po, yung chameleon, kanta? Po siya. Nagpapalit-palit po siya. Kung sa tao po yan, may prutas na ganyan eh. Wag, baling. Tingnan niyo yung katabi niya. Sabi, hindi ka. Ang problema, ang maganda po dito sa chameleon, yung kanyang kulay, depende po doon sa paligid niya. So, pwede rin sa lalaki, hindi, tapos pwede babae. Depende po sa kanyang ano. Actually po, nagpapalit-palit po siya ng kulay. At least to protect the animal from predator. Siyempre may kain sa kanya. So, ngayon, kapag siya po ay, depende po sa body temperature po niya, depende po sa environment, depende po sa kalaban po niya. Ang maganda nito, nag-a-adjust. Ang problema lang, hindi po alam talaga ng tao kung ano totoo talagang kulay niya. Kasi nga po, depende nga doon sa sitwasyon eh. So hindi ma-reveal yung totoong kulay po niya. Depende po siya. Ganun po siya. Depende sa surrounding, sa paligid po niya. So nagbi-blend po siya sa mga nasa paligid niya. Kaya pag siya po'y nanguhuli ng pagkain, usually mga insekto po, kala nila wala, pero nandiyan pala sila. Sa mga sundalo, anong tawag dito? Anong tawag dito pag sa sundalo? Pag sa sundalo, anong tawag? Ito ay
ang tawag nila yung camouflage. Yung kala mo, ano yung iba, kala mo, nasa ako, depende. Kaya kasi ngayong iba, nagkaroon po nagkaroon ng Operation Midnight Hammer. Alam niyo po ba yon? Operation Midnight Hammer, binomba po ng US yung mga three nuclear facilities po ng Iran. Midnight Hammer po, no? Ginamitan po lang ng B-52 bomber. Yung po ay 20 billion ng isang eroplano. Nung panahon po ng mga 90s po, nagkaroon po ng Operation Desert Storm. Natatandaan niyo po ba yun? Yung ilusob ng Iraq ang Kuwait, tapos tinulungan po ng Allied Forces sa panguna ng US. Ang kanilang mga uniforme naman ay kulay disyerto. Ganun ang kulay. Depende. Kasi camouflage nga, no? Now, mga kapatid, yun nga, dito po sa Onyago, hindi po nila maintindihan kung ano talagang kulay niya. Kasi pag may nakakita sa kanya, nagpapalit agad siya ng kulay, depende doon sa mga sitwasyon. Ang kaibahan po, ganito po, no? Yung mga pagsubok sa ating buhay naman, ang kaibahan naman, ang mga pagsubok, ito naman ay ipinapakita kung sino talaga tayo. Yung katabi mo, hindi mo kilala yan hanggat merong pagsubok. Halimbawa, friends kayo. Tingnan mo, friends kayo ngayon eh. Pag nagka-problema kayo sa utangan, yung mga dan lumalabas ngayon yung totoong kulay. Diba, no? Oh. Pre, pag cash doon sa ibang tindahan, pag utang sa'yo. Ganun po, no? So, nagkakaroon po ng ang pagsubok po, ito po yung nagpapakita kung ano talaga yung meron tayo, kung ano talaga yung iyong abilidad, yung abilibad mo. Sabi po ng Bible, sa 1 Peter, okay. Tingnan mo natin. Yan, di ba? Sabi po ni Peter. Sabi niya, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sa Tagalog po yan, ito'y dapat na ninyong ikagala kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikli lang pala. O naman. Kasi compared to eternity, maikli naman talaga po yan. Ang ginto, bagamat nasisira, pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kasi doon mo nalaman kung kung yung purity ng ginto, no? Gayon din naman yung pananampalataya na higit mahalaga kay sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Yung pala ang dahilan, kaya tayo sinusubok, tinitingnan talaga kung yung commitment mo gagawin mo pa rin. Yung commitment mo gagawin mo pa rin. Kasi may mga tao, mabait sila. Pero pag nagkaroon na ng pagsubok, di na sila mabait. So, tinitingnan. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. So, yung pagsubok na na pinagdadaanan po natin, our faith has to undergo trials. Yung pananampalataya mo kinakailangan sumailalim sa mga pagsubok po yan para malaman kung ano yung klase, yung kalidad, gaano ba katindihan, gaano katapat yan, gaano yung antas, gaano kalakas, iba, no? So, ganun pala po siya. So, trials, ang mga pagsubok ko, pinapakita kung sino po talaga tayo. Kaya hindi lang yung mga magaganda sitwasyon, hindi po. Para malaman mo yung ugali ng isang tao, dapat may pagsubok. Doon mo malalaman lang. Pero pag yung walang pagsubok, maintindihan po yan. Diba? Kaya katulad sa exam. Nag-exam ka. Yung exam ay, dyan makikita kung yung subject ay alam mo. Doon mo malalaman. Kasi hindi mo, marami akong alam. Sige, tingnan natin, mag-exam ka. So doon malaman, mahina pala ako dito.
nung nag-civil service exam po ako, nag-civil service exam ako, ang ginawa ay yung English, English po siya, paragraph. Ang ginawa, nirambol. Nirambol yung paragraph, aayusin mo. Dapat, sabi ko, ito, parang pwede naman magsunod-sunod rin, hindi pwede. Kasi pag nagkamali ka sigurado, may isang paragraph ka ulit na mali na agad. So, aayusin mo siya ngayon. Kung ano yung paragraph ang una, ang haba. Grabe haba. Basta, putol-putol. Anong gagawin mo? Aayusin mo ngayon siya. So, ganun po. So, yung trials, pinapakita kung ano yung kakayanan mo at ano yung alam mo. Anong klase ng pananampalataya meron ka. Para din po siyang toothpaste. Yung toothpaste, no? When you squeeze the toothpaste, pinisil mo yung toothpaste, ano lalabas? Siyempre, liquid soap. Toothpaste pa din. Diba? Yung lalabas, kung ano yung nasa loob. Diba? Kasi kung ano yung nasa loob, yun ang lalabas. Kung wala siyang laman, di wala lalabas. So, ganun din yung pagsubok. Kapag sinubok tayo, lalabas kung ano yung nasa sa puso natin. Hindi pa natin alam eh. Ngayon, sinubok tayo, na ngayon, lumabas na ngayon kung ano yung nasa sa loob natin. Kaya minsan yung sasabi natin mga mababait na tao, nung nagsasalita rin pala sila ng bad words. Kasi nga, hindi mo nalaman hanggat noon karoon ng pagsubok na. The trials reveal what's inside of us. Kung ano yung nasa sa puso natin. Mas lalo natin makikilala ating sarili kapag tayo na sa pagsubok. Ay, ako pa yung taong yung madali pala ako madali ako mag-alala, madali ako maging anxious. Alam niyo ba yung anxious? Lights, camera, anxious. Hindi lang. Yung di ba? Pagsubok. Ganito pala ang reaction ko kapag ito pala yung sitwasyon. Ganon. Hindi natin alam eh. Nagkaroon ng sitwasyon, nalaman mo, ay ganun palang ginagawa ko kapag ito po yung nangyari po sa akin. Akala natin, okay tayo, hanggat nagkaroon ng problema, nalaman natin, ito po yung mga bagay na gustong baguhin sa atin ng Panginoon. Kasi yung Holy Spirit, may gusto siyang ilagay, parang toothpaste, may gusto siyang ilagay sa ating puso. Hindi niya mailagay kasi puno na. Puno na ng negative. Puno na hindi maganda. Ay sabi ng Panginoon, halwatin natin yan, tanggalin natin para lagyan natin ng bagong espiritu. So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ibigyan kita ng bagong espiritu. Ibigyan, ayusin eh. At kinakailangan, ilabas muna yung tubal, ilabas muna yung mga madudumi para malagyan po ng panibago. Panibago, ganun po siya. So, hindi mo alam na ikaw pala ay magagalitin hanggat nagkaroon ng pagsubok, nakita mo, maiksi lang pala ang pasensya mo. Hindi mo alam na ikaw pala ay hindi ka magpalampas, ayaw mo magpatawad. Abay, nagkaroon nga ng problema, do not challenge na dapat ikay magpatawad. So, yung trials, para siyang toothpaste, pinipisil niya yung puso mo para ilabas yung masama, para lagyan ng Panginoon na mas bago at mas maayos na espiritu. So, the Lord wants to put something in us. Gusto niya lagyan tayo ng mga magandang espiritu mga magagandang bagay. Kinakailangan tanggalin na muna yung mga negative po sa ating buhay. Ang tawag po natin dito, tinatawag po na dyan, ay transformation, pagbabago. Pagbabago po siya, no? So, kaya nga trials, sinusubok, exam, diba, no? Kaya nga Tagalog ng exam, may pagsubok po kami ngayon. Subok po talaga siya. So, mga pagsubok, pinapakita, ini-expose po, nalalaman po natin kung ano po yung ugali o karakter meron po tayo. Kaya nga, no, pwede natin sabihin, alam mo, ako naman mapagpasensya ng tao Kaya ko magpalampas. Minsan ganun Alam nyo, maganda po yung mga comments natin sa ating sarili. Di ba? Maganda yung comments natin sa ating sarili. Pero, hanggat hindi sinusubok po yan, hindi mo malalaman kung totoo talaga yan. Tingin natin sa ating sarili, ako, honest ako na tao, ako'y may pagpasensya, ako'y matapat. Tingnan natin. Tingnan natin pag may pagsubok, kung totoo nga talaga yung sinasabi mo yan. So, hindi natin malalaman hanggat hindi tayo, we're under pressure. Under pressure po tayo, no? So, we learn many things about ourselves. Marami tayong nalalaman patungkol sa ating sarili kapag dumadanas po tayo ng mga pagsubok. So, ang pagsubok, nagpapakita kung anong lakas mo at ang iyong kahinaan din. Well, tandaan po natin, hindi po dapat tayo matakot doon sa ating mga kahinaan kasi nadyan naman ang Panginoon para tayo tulungan at baguhin po yung
buhay. Kasi God is our strength. Siya po yung ating lakas at siya yung ating encouragement. Katulad din po ng apoy na kung saan pinalulutang po ng apoy yung dumi ng ginto. Kaya nga po siya tinutunaw kasi ang sistema pala niya, pag yan tinunaw, yung dumi umangat, yung tunay na ginto pupunta sa ilalim. Ganon din sa pagsubok. Yung masamang ugali natin umaangat at yung gusto ng Panginoon bumababa. Sabi ng Panginoon, yan yung tatanggalin natin, yan yung lilinisin natin. Ngayon nalaman mo na hindi tama yan at hindi maganda dahil po sa ating mga pinagdadaan ng pagsubok. Ngayon tanong, ano po ba ang pinakakita ng pagsubok patungkol po sa atin? Yun ang tanong. No? So what does trial reveal about us? Ano po yung pinakikita niyan? So, natin ha. So, yan. So, tingnan natin kung ano yung pinakikita ng mga pagsubok sa ating buhay. Una-una, so, what trials reveal? Ano ba yung ine-expose niya? Ipinakikita niya, yung inilalantad niya. So, it reveals where our confidence lies. Saan nyo ha? Ito ang pagsubok, ipinakikita po niyan kung ano yung ating pinagtatiwalaan, kung sa ating kung ano yung ating alas. Halimbawa, nagipit ka. Halimbawa, nagipit ka sa pera. Ano yung unang ginagawa natin? Kuya Jun, nagipit ka. Anong ginagawa? 5-6. Ano? Pag nagigipit, ano? Aming pera. Ano? Pag nagipit sa pera, anong ginagawa mo? Prayer. Gabi, no? Kaya parang daming pag-Tuesday, maraming pupunta rito. Maraming gipit. Yun, totoo yun. Kasi kapag may pagsubok ka, ipinakikita kung ano yung pinakaalas mo. Di ba? Halimbawa, pag nagipit ka, di ba? Meron ko nalalapitan. Yung mahiwagang ganon. Ano yung mahiwagang ganon? Ate Ishe. Pag naubos, anong ginagawa? Ha? So, yung pagsubok, ipinakikita kung ano yung pinagtitiwalaan mo. Ganun pala siya. Di ba? Kasi ito yung mga malimit na tinatakbuhan natin pag may problema tayo. Di ba, Ali? Ganun. Kaya nga po, kapag yung mga alam natin na ito yung ating solusyon, at yung mga solusyon na hindi nag-deliver, hindi tayo natulungan, ano nangyayari sa atin? Nagagalit tayo. Siyempre, lumapit ka. Nung parang nakaraan yata ang linggo, nagba-Bible study ako. Lakas sa kapitbahay. Tama, sabi. Minsan lang ako hingi ng tulong sa inyo, di pa matulong. Ang lakas ang boses. Grabe. Sabi nung aming Bible study, nag-uusap. Diba? Kaya, pag may pagsubok, diba, may mga pinagtitiwalaan tayo na ito makakatulong, hindi nakatulong. Nagagalit ka ngayon. Kasi it reveals your confidence. Saan po ba talaga nakasalig yung pagtitiwala mo? Ganun po siya. Kaya yung mga pinagtitiwalahan natin, yung ating mga solusyon, yung tinatakbuhan natin, ay wala. Nako, talaga nag-aalala na. Lahat po tayo, tawag nga nila dyan, every one of us has what we call the coping mechanism. Yung, ito yung solusyon ko palagi lang dyan, no? Yung iba, pag sobrang pag-iisip, anong ginagawa pag yung marami kang problema? Kaya Jomar, anong ginagawa pag marami kang problema? Anong ginagawa pag tinitingnan mo si Ate Janice? Pag marami tayong problema, may mga coping mechanism tayo. Yung iba, pag sobrang pagod, ang lakas kumain. Pero wala pa pinatutungkulan. Yung iba naman nanonood, yung iba naglalakwatsa. Iba-iba yung sistemang ginagawa pag may problema. So dito makita po natin, ang pagsubok nagpapakita kung ano yung inaasahan mo. Ito yung makakatulong sa akin . Kaya pag hindi po siya nag-deliver, hindi siya nakatulong, grabe yung discouragement po natin. Alam niyo mga kapatid, ito yung pagkakataon na pinapakita. Ito yung tinatakbuhan mo .
ito yung solusyon mo. Kaya naman sa akin yung mahanap ng solusyon. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, in-expose niya. Parang yung taong may pilay, yung kanyang saklay, yung crutches po niya. Wala na, bali na. Hindi na makatulog. Trial is a time for us to rely on God. Magtiwala sa Diyos at sa kanyang katalino. Ha? Anong sabi po ng Jeremiah? Jeremiah 17. Ha? Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Sabi, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa kanya. Blessed. Yung salita kasi blessed po mga kapatid, at Tagalog po niyan ay mapalad. So yung tao doon na nagtitiwala sa Diyos, grabe, mapalad ka. Isipin mo yung tutulong sa'yo, yung lumalang ng langit at lupa. Ang tindi po niyan. Kaya dito sa pagsubok, nauubos na yung ating yung mga ating galing, yung ating mga abilidad, yung mga pamamaraan natin. Para sabi ng Panginoon, anak, huwag yan. Hindi yan ang totoong solusyon. Ang totoong solusyon, ako, ang Panginoon. The ultimate source of confidence, yung pinagmumulan ng tiwala natin at lakas ay nanggagaling lang sa Panginoon. Ha? Dapat magtulak sa atin na lumapit sa Diyos. Ito yung nagtuturo po sa atin na talagang isalig natin sa Panginoon ang ating mga pagsubok at yung ating mga problema. Di ba? Ito po it reveals where our confidence lies. Saan po ba tayo nagtitiwala? Kaya, mga kapatid, ngayong umaga, ang unang-unang pinakikita ng pagsubok ay kung ano ngayong umaga. Ito po yung maging talata natin. Ako kapag lang, blessed. I am blessed. I trust. Nagpala ako. Now, sa Bible po, may ganitong kwento. May ganito pong kwento. Ang kwento po nito ay patungkol kay Gideon. Now, si Gideon po, nung panahon na yon, kasi Book of Judges eh. After Moses, Joshua, wala na pong naging leader. Yung Israel, nagkanya-kanya sila ng diskarte nila. Kung ano sa tingin lang gagawin. Kaya napahamak po sila eh. Kasi hindi po nila sinunod ng lubusan yung sinasabi ng Panginoon. Ngayon, ang dami pong umaapi sa kanila, ang dami pong pinadala Diyos na bilang parusa kasi nga tumalikod sila eh. So ang ginawa ng Panginoon, kapag umiiyak ang Israel, the Lord raised up judges. Yung hukom na ito, hindi po yung sa mga korte. Sabihin, ito po yung leader na magsasalba at magiging tagapanguna para iligtas sila sa kanilang mga kalaban. Now, may kwento kay Gideon na kung saan, grabe yung mga kalaban nila. Sila po ay 1/5 lang. Yung number yung bilang ng kanya sundalo, 5. Sa kanya ikalima lang sila, 1/5. Para lumalaban ay 4:1. Ang laki ng diferensya ng laban. Na natin, no? So, ang problema dito, hindi pa ho yun. Ang unti-unti na nga nila, binawasan pa sila ng Panginoon. So, meron po siyang 32,000, 32,000 mga sundalo. O, natin okay, natin po Judges 7. Tagalogin na lang natin. Si Gideon ay tinatawag ding Jerubbaal. Okay. Yung kwento yung bakit siya. Isang araw, maaga bumangon si Gideon, ang kanyang mga tauhan at nagkampo siya sa may bukal ng harot. Samantala, ang mga Midianita, yung mga Midianites, yung kalaban nila, ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Yung kila Ate Iris eh. Yan. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nila, sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya't sabi mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Tandaan niyo po 32,000 po sila. Sabi ng Panginoon, ganito, tawagin mo yung 32,000. Lahat ng takot, umuwi na. Sabi do, nang sabi nito ni Gideon, umuwi ang 22,000. 22,000. Ang naiwan ay 10,000. Isipin mo ang kalaban po nila ay 135,000. Yung na nga lang, yung 32, ang liit na.
Ginawa pang 22. Tapos naging 10,000 pa. Grabe. Grabe. Ang motibo, sabi ng Panginoon, baka sa kanila, ang nagpanalo sa kanila ay hindi ako, kundi yung kanilang galing. Sabi ng Panginoon, ganito ang ginawa. Okay, siguro maganda. Lahat ng nagugutom, uwi na. Di ba sabi, lahat ng natatakot, umuwi na. Uwi na. Sabi, no? Nagtataka ako, bakit yung takot-tatakot? Mga lalaki ito, mga sundalo, ano kayong dahilan ba't sila yung takot-tatakot? Wala naman po dyan, tingin ko lang, yun ay nautusan. Mag-utusan lang siguro yun. Si Gideon ay sabi rito, no, okay. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. Ay, 135. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila ng pagsubok. Tinan nyo, may trials. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Saan ba uminom aso? Ganon. Ibukod mo rin ang nakaluhod habang umiinom. Yung dalawa kasi, yung tumubsob, yung iba naman, lumuhod, tas gumaganon. Lumuhod eh. Sabi ng Panginoon, ang sumalok sa tubig sa pamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang ibang lumuhod. At ang iba ay lumuhod upang uminom. Ginawa ng Diyos, yung mga uminom parang aso, tanggal. Ito. Red. 10,000. Ang natira ay 300. Ilan ang Ilan ang inalis? Ano? Girl. So, 9,700 yung natanggal. Mga kapatid, ang liit na nga nila, lalo pang pinili. Paano nangyari? Ano sabi ng Panginoon? Baka akalain nilang sa sarili nila nakatalo sa wala nang pag ikaw hindi dahil malaki. Trials. Wala po. Ng Panginoon, ayaw na tayo. Dahil wala naman talaga tayo. Yun ang gusto palang ito. Kaya dito, wala magawa si Gideon para ipakita na, amin po ba? So ngayong araw na harap natin mga pag ikaw so una, ini-expose nito yung mga pinagtitiwalaan mo. Pangalawa, yan. Yes, opportunity for God to show. Diyos. Ating mga Pangalawa po yan, it reveals what's inside of me. Ang mga pagsubok, ito'y pinapakita kung ano yung nasa ating kalooban talaga. Una, hindi lang yung kung saan ka nagtitiwala, kundi kung ano yung nasa loob mo talaga na yung kalooban. Yung pagsubok, ito po'y powerful agent of exposition. Ini-expose niya, nilalantad niya yung nilalaman ng iyong puso, no? It exposes our true character. Pag may pagsubok, mapapansin ninyo, nasisira yung ating mga priority. Example. Natatandaan ko kwento ni Dr. Bander, sabi niya ganito yan. Kapag masakit yung paa mo, kaso, may mas sakit kang, mas malala pa doon, halimbawa may sakit ka sa naalala yung paa mo, naalala mo na yung sakit, malala. Pero sabi niya, ganito lang yan eh. Ang Pilipinas, pag may problema sa Mindanao, totoo yan. Pero pag nagka-problema na sa Malacanang, bahala ka na sa buhay. Ganun po yun. Kumbaga,
Yung pagsubok, ipinakikita yung mga priorities mo wala na. Ay, hindi, ito na uunahin natin to, mas mahalaga ito. Ganun po nangyayari po sa atin. Diba? Ganun po siya, no? So, yung pagsubok, na-highlight po, inilalantad po yung ating mga ugali, yung mga style natin, at yung mga ginagawa natin. Yung ating ugali, yung karakter po natin. So, yung pagsubok po kasi ano yan parang ano siya, series po yan Baka nga ang iba sa inyo katatapos lang. May katatapos na. Baka yung iba nga sa atin dito nasa pagsubok pa. At yung iba ay dadating. May ganun So yung iba katatapos lang, yung iba ay nasa pagsubok pa, yung iba ay padating pa lang. Ganun po yung buhay, series po talaga yan. Hindi po yan titigil, maniwala po kayo, patuloy po yan. No? Kasi nga po, ang gusto ng Diyos, God is more interested with our character than our joy or comfort. Sabi po ni Rick Warren, sabi po niya, ay, naku. Sabi po dito ni Rick Warren, God is more interested in your character than your comfort. Mas gusto ng Diyos makita yung ugali kaysa sa iyong kasiyahan, sa iyong kaalis. Kasi yun ang gusto natin, masaya tayo. Kaya sabi nga po ng isang negosyante, alam mo, hindi ka naman talaga gipit sa pera. Hindi talaga mahirap. You're just addicted to comfort and indulgence. Alam mo kasi gusto mo, natin ganun. Kasi sabi, kaya hindi ka naman talaga gipit sa pera Ano ka lang, nasanay ka lang ng sarap palagi. Yung indulgence, yung mga gusto-gusto mo lang, talaga nagiging. So, totoo po ito mga kapatid. Ang mga pagsubok, ipinakikita kung sino po talaga tayo. Tama po yung talata, sabi po dito ni Pedro, dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng panahon, ang ginto bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yung pala po. Kaya mga minamahal, ang gusto ng Panginoon, kapag may pagsubok po tayo, alam mo, yan na, test and trials reveal our character and weakness. Ay nagpapakita ng ating mga ugali, ating mga kahit ano pa hong exam yan, kahit ano pa hong pagsubok yan, tandaan po natin, isa lang po ang bagay na pinakikita ng Diyos, nakikita ng Panginoon, kung ano yung challenges expose our level of character. Level, no? Yung paano talaga, iba? So, kaya nga ako, bilib na bilib sa mga tao na na kahit na grabe yung pagsubok relax na relax. Yung pala, bago pa niya na-develop pala yun, grabe din pala yung pinagdaanan niya. Kaya akala natin, wala lang. Dati hindi naman. So, it's the revelation of what's inside of us. Pinapakita ang ating mga kahinaan. Pinakikita po nito yung ating mga kasalanan. Kaya nga, yung the greatest battle po, yung greatest pinakamatinding laban sa buhay po natin, nangyayari sa ating kalooban. Ating isipan. Ito po, kahit nakahiga ka na, natutulog ka na, tumatakbo yung isip, inaalala mo pa din Ito po yung gusto ng Panginoon, palayain po yung ating mga kahinaan. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ano po na gusto ng baguhin ng Diyos? Ngayon dumadaan po tayo sa pagsubok. Bawa sa pamilya. May mga pagsubok. Paano po yung ating tugon dito? Ano pong ginagawa natin? Paano tayo nagsasalita? Mga bagay na pinakita ng Panginoon natin. Ano yung reaksyon natin? So pinakikita ng Diyos ito anak. Kasi ang design talaga sa atin ng Panginoon, ito po Romans chapter 8, that we were predestined. Tayo daw ay itinalaga na maging kawangis ni Diyos.
Magandang tanong yon. Ikumpara mo nga yung itsura mo kay similarity ba? Dati ka naman. Ayan. Sabi ni Pastor, o ba yun? Ano yun? Vice President. Malalaman na. Grabe, yun yung description, mukhang anghe. Nakakita na kayo na anghe. Yun lang. Sa gin. Naglalaba po ako. Walis si Pastor Ben, naglalaba po ako. Ay, may tao, nakaluhod doon sa church. Mabait po. Kaya nga, siya po ay hindi basta naging ganun din. Sabi po yung pagdaanan. Mga kapatid, yung mga napakita. Dati po, napitan. Yan ako. Lumapit ako. Wala din. Habang hindi ko alam, baka katapos na. O baka. O hamon sa iyo. Takbo. Lutuan pa niya. Ito po yung ilalantad na niyo yung ilalantad niyo. Ang prayer ko po, Panginoon, ako pailalim. I-pray ko po bawat isa. Tulungan niyo. Hindi kami o sino man o trabaho anuman ang ikaw, Panginoon. Aming mga kanaan, inyo kami. Thank you, Lord.
Tapa po natin, Panginoon. God bless. Naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 9 verses 10 and 13. Sabi po dito, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong mga kabutihang loob. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay dapat matapat ninyong sunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan sa Diyos. Yun po ang Panginoon sa kanyang salita. Malinaw po na ibinahagi ni Apostol Pablo kagandahang na idudulot sa ating buhay ng bukas palad na pagbibigay. Habang tayo'y bukas palad na nagkakaloob, tayong binibigyan ng Diyos ng kakayahan na tumanggap, nang sa gayon ay magpatuloy tayo sa pakikibahagi sa mga gawaing ito. Kaya tayo hindi lamang dahil sa ito ay mabuting gawin, ito ay bahagi ng pagpapatunay natin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Umaga, nanawa tayo ng Espiritu Santo na magkaloob ng naaayon sa kabutihang loob sa ating mga puso na nakaugat sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga kailangan. Salamat po dahil sa inyong biyaya ay nagkakaroon po kami ng pagkakataon na sumamba, magbigay sa inyo bilang pagsunod sa inyong kalooban. Turuan mo po kaming magkaroon ng paspalad na magkaloob. Bigyan mo po kami ng patuloy na biyaya upang kami po ay patuloy na makasunod sa kalooban. Dalangin din namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang mga bawat salapi na aming mali upang patuloy na lumaganap ang iyong salita at ang iyong gawain. Salamat, Panginoon, purihin po sa Panginoon. Maaari na po tayong
Aming Ama, nagpapasalamat po kami. Naman po, Panginoon, pag-asa na meron kami. Sa anumang pagsubok namin pinagdadaanan, ikaw ang aming proteksyon, ikaw ang aming proteksyon, ikaw ang aming lakas, at ikaw ang aming kaaliwan. Panginoon, igawad po ninyo ang pagpapala, ang pag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, at kagalingan doon sa mga daman. Lapit, Panginoon, si Brother Benji, namin, Lord, na patuloy na pagalingin niyo. Perdang, pinapipray po namin. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palapan po natin, Panginoon. Uupo na po tayo agad kasi diretso na po tayo agad. Meron na po tayong pangalawang gagawin. Kaya alis ka. And hello po, so good morning po sa ating lahat. And once again, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yan. At hindi po kasi ako, magkukwento din ako. Hindi, joke lang po. So ngayon po, kung matatandaan nyo po, nagkaroon po tayo ng shape training. Tama po ba? Ay, sorry. Tama po, nagkaroon po tayo ng shape training. And yung shape training na po yan ay, ang goal talaga po natin is